Hello po sa inyong lahat. Nais ko pong magpasalamat or mag-thank you sa inyo sa lahat po ng sumusuporta po sa aking YouTube channel. Dahil po ang aking YouTube channel ay monetize na po. Nais ko pong i-share sa inyo kung bakit paano ako nag-monetize sa ang aking YouTube channel kahit ang aking mga video ay konti lang po ang mga views. So, ang ginawa ko po para makuha ko po yung 4,000 watts hour sa loob ng isang taon ay gumawa po ako ng iba-ibang video, pero sa awa ng Diyos ko po na comply yung requirements ni YouTube na makuha yung 4,000 watts hour sa loob ng isang taon. Ang nakuha ko lang po ay yung 1K subscriber. So ngayon, dahil sa pagmamadali ko, nag-upload ako ng mga sikat na video. Yung Batang Quiapo, in-upload ko po yon kasi gusto ko pong ma-monetize kaagad. Sinubukan ko po siyang i-upload. Sa panahong yon, yung watch hour ko pa noon is nasa 1,800 plus ang aking na comply na watch hour sa isang taon. So nung in-upload ko yung video na hindi sa akin, ang nakuha po niya na time ay pumalo po ng 2,600 plus. Tapos nakakuha po ng 667 na subscriber. Makuha ko yung 4K watts hour ni YouTube na requirement ay pinapa-apply po niya ako para sa kanyang monetization program. So ngayon, ang nangyari pag-apply ko, pinaantay ako ng isang buwan. Pero umabot ng 3 araw ay nag-message sa akin si YouTube na-deny yung application ko sa YouTube. Kasi po ang nangyari po sa akin, may in-upload po ako na hindi sa akin, naging reuse content. Dalawang option na binigay sa akin si YouTube na maaari kong gawin para ma-monetize yung aking channel ay yung i-delete ko po yung reuse content at i-edit ko po. Pero ang problema po ngayon, kung marami kayong in-upload na hindi sa inyo, hindi nyo malalaman kasi yon kung saan yung reuse content, kasi hindi sasabihin ni YouTube yon na kung alin yung reuse content. Kung hindi ka pareha sa copyright na sasabihin ni YouTube na copyright yung ginawa. Pinili ko na option, i-edit na lang yung video na nagpa-monetize sa akin, kasi kung i-delete ko yon matatagalan ako bago ako ma-monetize. So paano ko siya in-edit? Pumunta po ako sa Chrome at pumunta po sa YouTube Studio para ma-edit ko yung reuse content. So dalawang option na pinagpilian ko, yung cut or trim or blur. So ang ginawa ko po ay blur ko yung mga video ko para sure po na hindi po siya ma-reuse content. Tapos yung mga ibang video na hindi sa akin ay dinelete ko na lang po para mas sigurado na hindi po ako ma-reuse content, kasi po yung ibang video na hindi sa akin ay maliit lang po yung views na nakuha. Na nag-upload diyan na hindi sa kanila at na reuse content, wag niyo pong i-delete kung malaki po yung hours ang nakuha, kasi po pwede namang i-edit para hindi masayang yung views na nakuha nyo at subscriber. Mag-upload kayo ng mga video na hindi sa inyo, pwede naman yung, pero kaso baguhin nyo po ang kwento ng video, or kaya voice over nyo po, or gawa nyo po ng reaction video para hindi kayo ma-reuse content, kasi po pwede yon kay YouTube. Number 3 po, na-deny ang aking application kay YouTube. So binigyan niya ako ng isang buwan na mag-reapply. So may dalawang option na binigay sa YouTube. Maaari kang mag-appeal o maaari ka pong mag-reapply. So ang pinili ko po ay reapply, kasi alam ko po may reuse content po ako. Hindi na lang po ako nag-appeal, kasi po alam ko naman yung ginawa. Pagsapit po ng isang buwan, November 3, pinapa-reapply po ako ni YouTube. So pinapahintay po pa rin ako ng isang buwan, pero pagdating ng alas 7 ng gabi ay na-upload na po ang aking YouTube channel. Tuwang-tuwa po ako kasi natanggap na nga ako. So sa mga baguhan dyan na mga nag-YouTube, na-upload kayong video na hindi sa inyo, siguraduhin nyo po may ginawa kayong effort, na siguraduhin nyo po na andun lagi yung mukha nyo sa video para hindi kayo ma-reuse content. So ganun lang po ang aking ginawa, na monetize po ako, inedit ko lang. Mga baguhan dyan na mga nagsisimula pa lamang sa pag-YouTube, so
para makuha nyo po ang requirement nyo ni YouTube ay galingan nyo lang po. Katulad po ng tulad ng iba, kasi ako hindi pa ako magaling. Ito pa nga aking pagsasalita parang bata pa. So hindi pa masyadong magaling talaga. Kung nagsisimula pa kayo sa pag-YouTube, iwasan nyo po ang mag-invite na i-subscribe kayo, kasi po hindi po nakakatulong po yon sa inyong YouTube channel. So ang mangyayari dyan, pag nag-invite kayo, hindi nagustuhan yung video ninyo, mag-subscribe lang yan, hindi manonood. So hindi po yon counted kay YouTube. So kukunin lang din yan, kasi nga hindi legit ang ginawa na pag-subscribe. So pangalawa, iwasan nyo po na yung mga kadugo nyo po or mga kaibigan nyo i-subscribe kayo. Hindi po nakakatulong yon. So hayaan nyo lang po na sila ang makaka-discover sa inyo at magustuhan nyo po ang mga ginawa ninyo sa pag-YouTube. Hanggang dito lang po ang aking maisishare sa inyo sa aking pag-YouTube kung paano ako na-monetize. Ulitin po, huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe o manood po ng aking video. At marami pong salamat sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel. So maraming salamat po.